Hello po mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Andrea, anong problema? Kanina pa nakakunot yung noo mo katitingin sa cellphone ha. May problema na naman po, Tia. Ano na naman yon? Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kay Ate Ruby eh. Ano na naman ba itong pinasok niyang gulo? Bakit? Ano bang nangyari? Unfortunately, na-post na nga ang kalandian niya sa social media. Tignan niyo nga po ito oh, ang lala. May mga screenshots pa at may evidence pang pictures na pumasok siya sa isang motel kasamang lalaking may asawa na. Ano? Sino naman ang nag-post? Sino pa po ba? Di ang asawa ng nilandi niya? Naku naman, akala ko tumigil na si Ruby dyan, pero para yatang lumala pa. Sinabi niyo pa po, hindi na siya nadala nung minsang sinugod siya ng itak ng asawa ng kalaguyo niya. Ngayon kalat na sa social media. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko nito? Ano na ngayon ang gagawin mo, Andrea? Pababayaan ko na lang po muna ito. Hindi na muna ako makikialam at bahala na muna siya sa buhay niya. Oh, ano nangyayari? Hi honey, nandyan ka na pala. Kamusta ang pagja-jogging mo? Ayan, ayos naman. Ay, Oh, may problema ba? kasi tignan mo itong mga post sa social media ha no? Ano ba yan? Ay, naku! Umabot na talaga ang kalandi ang ginagawa ni Ate Ruby sa social media. Bakit ba kasi nagkaganyan yung ate mo eh? Alam mo naman kung anong pinagdaanan niya, hindi ba? Kahit na ganun yung pinagdaanan niya, hindi naman siguro aabot sa ganyan. Andrea, basahin mo nga yung mga comments. Bakit Tia? Ano ho bang sabi dyan? May iba pang mga babae na galit sa kanya. Hindi lang pala isa o dalawang nilandi niya. Marami pala. My God, ano ba itong pinasok ni Ate Ruby? Hindi na talaga siya natuto, no? Ilang beses na siyang napahamak dahil dyan eh. Oo nga Marlon, habang tumatagal, para yata lalong mas lumalakas ang loob niyang makipaglandian sa iba. Ang hirap niyan, lalo na ngayon na nasa social media na, kahit sino pwedeng makakita. Yun na nga ang iniisip ko eh, hindi lang siyang nadadamay, pati ako. Wala ka namang kasalanan dyan, honey. Wala nga, pero alam ng mga katrabaho ko na kapatid ko siya. Kinausap mo na ba si Ruby tungkol dito? Hindi pa at sa totoo lang, hindi ko na alam kung may mangyayari pa ba kung kakausapin ko siya. Baka kailangan mong kausapin ulit, Andrea. Baka sakaling makikinig na siya ngayon. Ang problema po, parang wala yung pakialam sa mga mangyayari. Laging problema ang dala ni Ate Ruby sa aming pamilya. Kaming dalawa na lang ang natitira dahil matagal na kaming iniwan ng aming mga magulang. Sa edad na 22, nagpakasal si ate nang mabuntis siya. Nagkaroon sila ng isang malusog na anak, ngunit 3 taon matapos ang kanilang kasal, na aksidente ang kanyang mag-ama at tuluyan siyang iniwan. Nalugmok si ate, napariwara sa buhay at nawala ng direksyon. Ngayon nakikipagrelasyon na siya sa kung kani-kanino. Halos buwan-buwan, iba ang kanyang nagiging nobyo. Minsan may mga asawa pang mga ito o kaya naman may mga nobya. Marami na siyang gulong pinasok at ako bilang kapatid na nakakaintindi sa kanyang pinagdaanan ang gumagawa ng paraan upang ayusin at linisin ang mga pinaggagawa niya. Ako nga po pala si Andrea at ang kwentong matutunghayan nyo ay tungkol sa nasirang relasyon ko sa aking ate dahil sa kanyang kalandian. Honey, ikuha mo nga ako ng tubig. Parang ang init na ng ulo ko ngayon eh. Bakit? May problema ba? Alam mo ba kung sinong pulutan kanina sa office? Sino? Sino pa ba? Di si Ate Ruby, nag-trending ang ginawa niya at kumalat na sa buong opisina. Parang ang wala na akong mukhang ihaharap sa kanila eh. Ano kayang mga iniisip nila sa akin? Baka isipin nila katulad din ako ng ate ko. Honey, huwag kang mag-isip ng ganyan. Malayong malayo ka sa ate mo. Hindi kayo magkatulad. Meron na nga nagtanong sa akin kung totoo ba yun eh. Siyempre, ano pa bang isasagot ko, hindi ba? Siguro, kailangan mo nang kausapin ng ate mo at ayusin niya na itong pinasok niyang gulo. Sa tingin ko wala ring mangyayari kahit kausapin ko pa siya. Ilang beses ko na siyang kinausap pero ganun pa rin. Iba na kasi ngayon, honey. Mas malala na to eh. Parang buong Pilipinas na nga ang nakakaalam eh. Yun na nga pero parang sanay lang siya sa gulo. Pero hindi pwedeng pabayaan mo lang.
Kasi bilang kapatid niya, nadadamay ka na. Eh ano pa nga bang gagawin ko? Paulit-ulit na lang eh. Nakakapagod na rin. Parang hindi naman pumapasok sa kukote niya ang mga sinasabi ko. Baka kailangan lang niyang marinig ulit sa'yo. Hay, ewan ko ba? Kahit anong sabihin ko, gagawin at gagawin pa rin niya ang gusto niya. Subukan mo lang ulit, honey. Ay. Andrea, Marlon, luto na ang hapunan. Kumain na tayo. Sige po, tiya. Salamat. 5 taon na kaming kasal ni Marlon. Ngunit hindi pa rin kami binibiyayaan ng anak. Nagpatingin na kami sa doktor at ayon sa kanila, sa akin raw ang problema. Ngunit hindi pa naman daw huli ang lahat at wag lang daw kaming sumuko at ibibigay raw ito sa amin. Kasama namin sa bahay ang tiyahing kong si Tia Rowena. Hindi siya nag-asawa at nag-iisa na sa buhay, kaya naawa ko sa kanya at pinatira ko siya sa bahay para may makasama naman kami. 1 linggo na ang nakalipas, mas lalo pang naging viral ang social media post tungkol sa aking ate. Nadadamay na ako at nagiging tampulan na ako ng usapan sa buong opisina at maging sa aming lugar. Kaya naman minabuti ko nang puntahan si ate sa kanyang bahay at kausapin siya tungkol dito. Ate Ruby? Oh, alam ko na kung bakit ka nandito. Gusto lang kitang makausap, ate. Andrea, pabayaan mo na nga mga taong yan. At saka matagal nang nangyari yon at wala na nga kaming koneksyon ng lalaking yon. Kahit na, kailangan nating ipadelete yung post tungkol sa'yo. Nakakahiya at kalat na eh. Pati nga ako nadadamay na dyan sa mga pinaggagawa mo. Bakit ka madadamay? Wala ka namang ginawa. Wala nga akong ginawa pero kapatid kita, ate. Siyempre damay ako sa lahat ng mga ginagawa mo. Di magsinungaling ka. Sabihin mo sa kanilang hindi tayo magkakilala. Ate naman, hindi ka pa rin ba nadadala? Ilang beses ka nang sinugod dito. Nahuli ka pa minsan sa isang motel at minsan na rin nanganib ang buhay mo. Hindi ko naman kasalanang naakit sila sa akin. Hindi ko na nga sila pinapansin eh. Pero sila itong pilit akong kinakausap. Pero pinapatulan mo pa rin. Bored ako eh. Ate naman, ano bang nangyayari sa'yo? Andrea, pabayaan mo na lang sila. Ano ngayon kung trending sa social media? Di masaya, sikat ako. Sikat ka nga, pero pinagkanulo ka naman nila sa demonyo. Basahin mo nga mga comments, puro mura. Ay, wala akong oras para dyan. Ate Ruby, isettle na natin ito. Kausapin natin yung gumawa ng post. Ipa-take down natin at humingi ka ng tawad sa kanila. Ipaliwanag mo ang side mo. At sa tingin mo, patatawarin nila ako? Oo, may kasalanan ka eh. Pero wala ka naman talagang planong agawin o sirain ang pamilya nila, hindi ba? Wala naman talaga eh. At saka, 3 beses lang kami nagkita ng lalaking yon. At 1 beses lang may nangyari sa amin. And after nun, hindi na ako nakipagkita sa kanya. Hindi ko siya type ano. Ganun naman pala eh. Kaya kausapin na natin sila at nang matapos na to. Andrea, pabayaan na lang kasi natin. Ayokong humarap sa mga taong yon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, ate. Pabayaan natin sila. Pabayaan mo ko. Yun ang gawin mo. Nadadamay na nga kasi ako sa mga pinaggagawa mo. Hayaan mo na lang. Masyado mo kasing iniisip ang imahe mo. Ano ka? Artista? Kailangang ingatan ng image mo? Image bilang isang anghel? Ha? Ganun ba yon, ha? Nag-apply ako ng promotion at hindi pwedeng may mga ganitong rumors na kumakalat. Ano naman ang koneksyon nito sa trabaho mo? Maapektuhan ba nito ang performance mo? Maraming naiinggit sa akin at pwede nilang gamitin ito para sirain ako sa opisina. Hindi ko pa rin naman makita ang koneksyon. Hindi mo kasi naiintindihan, ate. Hindi ko talaga maiintindihan. Bakit mo ba kasi ito ginagawa? Hindi ka pa rin ba makamove on sa nangyari sa asawa at anak mo, ate? Huwag na nating pag-usapan yan. Ilang taon na ang lumipas, ate, at ilang taon ka na ring nagluluksa. Hindi ba panahon para i-let go mo ng lahat? Tumahimik ka! Hindi solusyon ang paglalandi mo para makalimutan ang sakit ng nakaraan mo, ate. Isipin mo yan. Pwede ba, Andrea? Umalis ka na rito at hindi ko kailangan ng sermon mo. Sana matagpuan mo ang kaliwanagan ng puso mo. Kaya parang awa mo na, ate. Kausapin mo na sila. Umalis ka na at meron pa akong kakatagpuin. Sino naman ba yung kakatagpuin mo? Papasok ka na naman ba sa gulo? Gusto mong malaman kung sino? Baka magulat ka. Ay, babalik ako rito.
Sana pag-isipan mo ang lahat ng mga sinabi ko, ate. Umalis ako sa bahay ni Ate Ruby na wala ring napala. Gaya ng dati, hindi niya pa rin ako pinakinggan. Kahit anong paliwanag ko, parang wala lang sa kanya. Naisip ko tuloy na baka dahil mas bata ako, hindi niya ako siniseryoso. Habang pauwi ako, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Pakiramdam ko, ako na lang ang palaging umaayos ng gulo niya. Pagdating ko sa bahay, si Tia Rowena lamang ang naroon, abala sa paghahanda ng aming hapunan. Tia, nasan po si Marlon? Nagmamadali yun umalis eh. Saan naman daw po pupunta? Hindi man lang tumawag o nag-chat. Hindi ko alam. Ang sabi niya, sa labas daw siya maghahapunan at tatawagan ka na lang daw niya. Ay, saan ba naman yun pumunta? Andrea, kumusta naman ang pag-uusap niyo ni Ruby? Ayaw pa rin pong makinig sa akin eh. Ewan ko ba sa kanya? Ano na ngayon ang gagawin mo? Siguro ako na lang pong haharap sa kanila. Kahit na hindi mo kasalanan. May magagawa pa po ba ako, Tia? Lagi mo na lang ginagawa yan, Andrea. Lahat ng kalat ni Ruby, ikaw ang naglilinis. Tama nga po kayo. Tagalinis na lang ako ng kalat ng malandi kong ate. Sandali lang po ah. Tatawagan ko po muna si Marlon. Nasaan ba kasi yun? Hello, honey? Honey? Nasaan ka ba? Bakit wala ka rito sa bahay? Ha? May pinuntahan lang ako. Importante kasi. Importante? Ano ba yan? Si paring Ron. Nagpapatulong. Nasira kasi yung washing machine niya. Mekaniko ka na ba ngayon? At saka pwede naman sigurong ipagpabukas na lang yan. Gabi na, maghahapunan na tayo. Birthday rin kasi ng anak niya eh. Kaya dito na ako maghahapunan. Ganun ba? Anong oras ka uuwi? Mga 9 siguro. O kaya 10. Sige, huwag ka masyadong magpapagabi ha. At baka maglasing ka na naman dyan. Konti lang naman ang iinumin namin. O sige, basta umuwi ka kagad ha. Oo, honey. Okay, bye. Love you. Love you too. Andrea, kumain na tayo. Opo, Tia. Oh, ba't nakakunot yung noo mo? May napansin po ba kayong kakaiba kay Marlon? Kakaiba? Ang dami niya pong lakad lately eh. Ayoko po sanang mag-isip ng masama pero... baka nababagot lang sa bahay si Marlon. Kaya gusto rin niya sigurong may gawin. Ilang taon na siyang hindi nakakasampa ng barko eh. Ay, sige na nga po. Kumain na lang po tayo. Si Marlon ay isang seaman bago ko siya pinakasalan. Ngunit nang kinasal kami, hindi siya nakasakay muli sa barko. Nag-apply siya sa ibang kumpanya pero walang tumawag muli sa kanya. Ilang taon na siyang nasa bahay at walang ginagawa. Sa aming pamilya parang ako lang ang naghahanap buhay para may pangtustos sa pang-araw-araw. Makalipas ang ilang araw, kinausap ko nga ang nag-post sa ate ko. Kinausap ko ito at pinaliwanag ang side ni Ate Ruby at ang kanyang mga pinagdaanan. Mabuti na lang at naiintindihan nila ang pagpapaliwanag ko at pumayag naman sila na tanggalin ang post na yon. Nagkapatawaran na rin ng mag-asawa at nangako ang asawang lalaki na hindi niya na ulit gagawin ang pagkakamaling yon. O ayan, nalinis ko na ulit ang mga kalat mo ate. Di congrats! Sana naman ate, wag mo nang ulitin to. Kung gusto mong makipaglandian, siguraduhin mo naman na walang sabit. At kung gusto mo, dun ka sa mayamang matandang biyudo para naman hindi rin maubos yung pera mo. Magiging mayaman ka pa. Hindi naman ako mukhang pera, no? Pero kailangan mo ng pera ate. Tignan mo nga tong bahay mo, parang bahay ng daga. Maganda ka nga pero itong bahay mo ang burara naman. Bakit mo ba ako pinakikialaman ha? Kapatid kita, ayaw kitang makitang mapariwara. Hay, ewan ko sa'yo. Hindi ako titigil kakatalak sa'yo hanggat hindi ka nagbabago. At saka maghanap ka na rin ng matinong trabaho ate. Puro part-time job ang kinukuha mo eh. At palipat-lipat ka pa ng pinagtatrabahuhan. Paano ako hindi lilipat? Pinuputbol-putbol ako ng mga pinagtatrabahuhan ko. Malamang, halos lahat ng lalaking katrabaho mo nilalandi mo eh. Hay, ang ingay-ingay mo! Umalis ka na nga! Ate, isa lang ang hiling ko sa'yo. Itigil mo na ang ginagawa mo. Mag-focus ka na lang sa buhay mo. Kung gusto mong mag-asawa muli,
Maghanap ka ng walang sabit at huwag kang pabago-bago ng lalaki. Mas matindi ka pa sa prostitute eh. Ang kaibahan lang, nagkakapera sila. Pero ikaw tong pineperahan. Hay, paulit-ulit na lang yung script mo. Wala na bang iba? Paulit-ulit talaga to hanggang sa matauhan ka, ate. Wala ka bang ibang ginagawa kundi sermonan ako, ha? Nakakasawa ka na eh. Mas nakakasawa yung paulit-ulit mong ginagawa. Hindi ka ba napapagod? Hindi. Buhay ko to eh. At wala kang pakialam. Alam mo, buhay mo yan. Oo, buhay mo nga yan. Pero tandaan mo, hindi lang ikaw ang naaapektuhan. Pati ako nadadamay. Hindi ko problema kung anong iniisip ng ibang tao sa'yo. Wala akong pakialam kung pagchismisan kang may kapatid na malandi. Ate, sana man lang naisip mo ko bilang kapatid mo. Ewan ko sa'yo. Sana dumating yung araw na matauhan ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa ate ko. Ilang beses ko na siyang kinausap pero parang wala talagang nagbabago. Paulit-ulit na lang ang problema at habang tumatagal mas lalo lang lumalala. Pakiramdam ko kahit anong sabihin ko hindi na siya nakikinig. Parang wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanya o kung sino man ang masasaktan niya. Masakit mang isipin pero unti-unti na ako napapagod sa kasusunod at kapapayo sa kanya. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin ang ganitong sitwasyon. Sa totoo lang natatakot ako na baka isang araw huli na ang lahat bago pa siya matauhan. Honey, ilang araw ba kayo dun sa seminar nyo? 1 week kami doon at dahil tinipid kami ng kumpanya, kailangan kong dalhin ang sasakyan natin. Kaya wala ka munang lakad ngayon for 1 week ha. Dito ka lang muna sa bahay. Grabe naman. Magmumukmuk ako rito ng 1 linggo? Kung gusto mong lumabas, pwede ka naman mag-commute na lang. At saka isasama ko pala si Tia Rowena, kaya ikaw na lang muna rito ha. Nakakalungkot naman. Parang kakainin ako ng lungkot nito. Ang OA naman ito. Baka nga maglulundag ka pa kasi wala kami at magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ha? Ano naman ba yung iniisip mong yan? May babae ka siguro. Ayan ka na naman eh. Malay ko, baka may ibang babae kang patitirahin dito for 1 week. Dapat siguro mag-install ako ng CCTV sa loob. Ito naman. Alam mo namang ikaw lang ang tinitibok nitong puso ko eh. O ito, pakinggan mo. Anong sinisigaw? O, di ba pangalan mo? Ewan ko sa'yo. Wala kang naririnig? Ang lakas nga oh. Andrea, paulit-ulit oh. Ang corny mo. Sige na at mag-e-empake pa ako. Dalhan mo ako ng pasalubong dun ha. Di ba sa may beach kayo? Parang mag-a-outing kayo niyan at hindi na seminar ah. Outing plus seminar na yon, all in one. Kaya nga isasama ko si Tia Rowena para naman makapag-relax din siya. Deserve niya ring gumala. Naku, ginagastos niyo yata ang pera ng kumpanya for leisure eh. Hindi budgeted na kaya yun. Kinabukasan, maaga kaming nagtungo sa isang resort kung saan gaganapin ang aming 1 week seminar. Isinama ko si Tia Rowena para makagala naman siya at makapag-relax. Habang nasa seminar kami, nag-i-enjoy naman siya sa mga tanawin at sa beach. Ngunit matapos ang 3 araw ng aming seminar, nagsimula na kaming mag-impake. Aalis na ba tayo, Andrea? Akala ko 1 linggo tayo rito. May paparating daw po kasing bagyo at magla-landfall daw rito. Kaya bukas ng madaling araw babiyahin na po tayo. Kaya mag-impake na po kayo. Ganun ba? Oo, sige. Wala pa rin po ba kayong signal? Oo kahapon pa walang signal. Ano kayang nangyayari? Ewan ko ba sa lugar na to? Hindi ko tuloy makontak si Marlon. Pero papauwi na rin naman tayo kaya nga po, paniguradong masusurprise yun sa pag-uwi natin. At baka nagdala na yun ng babae sa bahay. Hay, Andrea naman. Naku, sa panahon po ngayon na usong pangangaliwa, hinanda ko na po ang sarili ko sa mga bagay na ganyan. Paano kapag may dinala nga siyang ibang babae sa bahay? Anong gagawin mo? Tatarayan ko lang po yung babae at tutunawin ko siya gamit ang masama kong tingin. Hindi mo sasabunutan o sasaktan. Hindi po ako magsasayang ng lakas para sa mga hindi ko ka-level na mga tao. At ano naman ang gagawin mo kay Marlon? Ipababarang ko po siya. Hindi naman siguro yun magagawa ni Marlon. Mas okay na po yung maging handa kesa magulat na lang ako sa mga pinaggagawa niya.
Hindi na bago sa akin kung may babae man si Marlon. May mga nakikita akong kachat niyang babae at madalas ito ang nagiging dahilan ng away naming mag-asawa. Parang hanggang chat lang naman siya at wala pa naman akong nababalitaan na nakikipagkita siya ron. Minsan lang naman yun nangyayari, kaya iniisip ko na baka bored lang siya kaya nagagawa niya yon. Dahil dito, binuksan ko na ang isip ko sa posibilidad na darating ang panahon na magkakaroon nga siya ng ibang kalaguyo lalo na't hindi kami magkaanak. 6:00 ng umaga nang makauwi kami ni Tia Rowena. Ngunit ang umagang yun pala ang magiging simula ng aking kalbaryo. Andrea, bukas yung gate, hindi nakasarado. Ano ba tong ginagawa ni Marlon? Paano na lang kung nilooban na tayo nito? Ang tahimik ng bahay. Tulog pa yata si Marlon. Baka nga po, Tia. Pakibuksan na lang po muna ang bahay at may kukunin lang po ako sa kotse. Andrea, tignan mo. May sapatos. Sa'yo ba ito, ha? Sapatos? Pambabae ito, ah. At saka, ang daming mga bote ng alak na nagkalat. Kaninong sapatos ito? Hindi naman po ito sa akin eh. Parang may ibang tao sa loob. Sinasabi ko na nga ba eh. Bilisan nyo, Tia. Buksan nyo ng pinto. Nanginginig ako habang binubuksan ni Tia Rowena ang pinto. Tahimik sa loob ngunit magulo. Maraming mga inumin at pagkain na nagkalat. Parang may mga taong nag-inuman buong magdamag. Alam kong handa na ang sarili ko sa mga ganitong pangyayari. Ngunit nakakakabalang pala kapag ikaw na mismo ang makakaranas. Nang tinignan ko ang aming kwarto, mas lalo pang bumilis ang tibok ng aking dibdib. Nagmadali akong lumapit doon at sa pag-ikot ko ng doorknob, hindi ito nakalak. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at laking gulat ko sa aking nakita. Magkatabing natutulog si Marlon at ang isang babae at pareho silang hubot-hubad. Ngunit mas lalong nanginig ang aking mga kalamnan nang makita ko ang babaeng kasama niya sa kama, ang aking ate Ruby. Ate? Ate Ruby? Andrea? Andrea, ba't ang aga niyo yatang umuwi? Ano ito? Ano tong ginagawa niyo? Andrea, huminahon ka muna. Huminahon? Hihinahon ako sa mga nakita ko? Andrea, makinig ka muna. May iba pa bang paliwanag sa mga nakikita ko, ha, ate? Makinig ka muna, please. Ilang beses na itong nangyari. Andrea, sagutin mo ako. Ngayon lang ba o matagal na? Mali kasi ang iniisip mo. Walang nangyari sa amin. Sinungaling! Maniwala ka. Hubot-hubad kayong magkatabing natutulog at walang nangyari sa inyo? Ganun na lang ba ako katanga para lokohin nyo? Sa sarili ko pang bahay? Sa sarili kong kama? Andrea, hindi ko sinasadya na aabot pala sa ganito ang mangyayari. Hindi sinasadya? Naririnig mo ba ang sarili mo, ha? Magkatabi kayong natulog. Tapos sasabihin mong hindi sinasadya. Nadala lang kami. At Nadala? Ganun lang yun? Ganun lang kadali sa inyo? Ate Ruby, mas matatanggap ko pang landiin mo ang ibang lalaki pero ang asawa ko, ako na nga umaayos sa mga kalat mo at ito pa ang gagawin mo sa akin. Andrea, makinig ka muna. Wala na akong gustong marinig. Lumabas kayo! Lumabas kayo sa kwarto ko! Lumabas kayong dalawa! Andrea, Lumayas pakiusap. kayo! Ngayon din! Walang kasing sakit ang mga nangyari nung araw na yon. Alam kong hinanda ko na ang sarili ko kung sakaling meron mang babae si Marlon, ngunit hindi ko inakalang ang ate Ruby ko pala ang magiging babae niya. Ang malandi ko pang ate. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang pagtaksil ng asawa ko o ang ginawa ng sarili kong kapatid. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa mga nakita ko. Hindi ko matanggap na sa sariling bahay ko pa, sa mismong kama namin, nangyari ang lahat ng iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang eksenang yon. Kahit anong pilit ko pang pag-intindi, hindi ko pa rin maunawaan kung paano nila nagawa yun sa akin. Andrea, nandyan pa rin sa labas si Marlon. Naimpake niyo na po bang lahat ng gamit niya? Oo, at naibigay ko na rin sa kanya. Pero hindi pa rin siya umaalis. Gusto ka raw niyang makausap. Ang kapal ng mukha niya, hindi ko mapapatawad ang ginawa niya at ng malandi kong kapatid. Hindi ko lubos akalaing magagawa ni Ruby yun sa'yo, Andrea.
Kung alam ko lang na ganito pala ang mangyayari, hindi ko na sana tinulungan pa ang malanding yan at hinayaan ko na lang siyang tagain noon ng mga babaeng galit na galit sa kanya. Napakabastos niya at ako pa talaga ang pinagtaksilan niya, ang sarili niyang kapatid. Napakagago ko. Andrea, kumalma ka muna. Naiintindihan kita. Pero baka madaan pa sa usapan ito at baka may paliwanag pa si Marlon. Ano po bang ipapaliwanag nila? Nakita ko na ang lahat, Tia. Wala na akong dapat pang marinig mula sa kanila. Pero kailangan mo sigurong pakinggan si Marlon. Kahit konting pagkakataon lang. Wag na, Tia. Baka kapag nakita ko pa siya, baka may magawa pa akong masama. Kahapon pa siya sa labas. Hindi umaalis. Hayaan niyo po siya. Kung gusto niyang maghintay, bahala siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Parang gumuho ang lahat sa isang iglap. Ang sakit-sakit sa dibdib. Hindi ko po matanggap ang lahat. Lilipas din ito, Andrea. At saka nandito lang din ako. Tia? Oo, Andrea. Sa tingin niyo, may paraan ba para pagbayaran nila itong dinulot nilang sakit sa akin? Andrea, hindi po ako papayag na ganito na lang, na parang wala lang sa kanila yung ginawa nila. Andrea, baka mas lumala lang kung may gagawin ka dahil sa galit mo. Siguro kailangan ka munang huminahon. Napakasakit po ng ginawa nila at gusto kong maramdaman din nila ito. At anong binabalak mo ngayon? May alam po ba kayong mambabarang? Andrea, ano ba yung pinagsasasabi mo? May kilala po ba kayo? May narinig ako, pero saan po siya matatagpuan? Hindi naman siguro totoo yung mambabarang na yon. May narinig ako pero parang kwento-kwento lang yun eh. Samahan niyo po ako, hahanapin natin siya. Andrea naman, kailangan nilang pagbayaran tong ginawa nila sa akin. Galit, pagkadismaya, sakit ng kalooban, magkakahalo ang mga nararamdaman ko nung mga panahong yun. Maraming gumugulo sa aking isipan at paulit-ulit na bumabalik ang mga nangyari. Kahit pilitin kong pakalmahin ang sarili ko, hindi ko magawa. Mas lalo lang akong nagagalit habang tumatagal. Kinabukasan, sinamahan ako ni Tia Rowena upang hanapin ang isang mambabarang na kilala sa pangalang Manang Tina. Hindi ko alam kung totoo ang mga kwento tungkol sa kanya, pero kumakapit ako sa pag-aasang maiibsan ng sakit na nararamdaman ko. Nagpunta kami sa iba't ibang lugar at nagtanong-tanong sa mga tao. May ilan na umiiwas sa amin, may ilan namang pabulong na binabanggit ang kanyang pangalan na para bang kinatatakutan siya. Hanggang sa napadpad kami sa isang liblib na lugar kung saan daw ito nakatira. Ano ba ito? Ito na po ba ang bahay niya? Nakakatakot naman ang bahay niya. Tignan mo ang mga nakasabit sa taas. Mga patay na hayop ba yan? Feeling ko po, totoong mambabarang nga siya at hindi lang kwento-kwento. Tao po! Tao po! Ang tahimik po ng buong bahay. Parang walang tao. Tao po! Sino kayo? Magandang araw po sa inyo. Sino kayo? At anong kailangan nyo sa akin? Magandang araw po. Kayo po ba si Manang Tina? Oo, ako nga. Kayo po ba yung mambabarang? May ipababarang ba kayo? Opo, may ipapabarang po kami at kailangan namin ng tulong nyo. O sige, pumasok kayo. Pumasok kami sa loob at mas lalong nakakatakot ang mga nakita ko sa loob ng kanyang bahay. Kung ano-ano ang nakasabit sa dingding, may mga bote, may mga halamang hindi ko kilala, may mga kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Pinaupo niya kami at doon ko na ikinuwento ang lahat. Ang tungkol sa asawa ko, ang pagtataksil ng ate ko at kung paano ko sila nahuli sa sarili kong bahay. Habang nagsasalita ako, pakiramdam ko, bumabalik ang lahat ng sakit na pilit kong kinatago. Hindi ko na napigilan ng sarili ko, lahat ng galit, sakit at pagkadismaya, inilabas ko sa kanya. Kung ganon, pinagtaksilan ka ng iyong sariling kapatid. Opo, at napakasakit po ng ginawa nila sa akin. Mas kakayanin ko pa siguro kung ibang babae yun eh. Pero ramdam ko na nga ang sakit na dinadamdam mo, iha. Kaya nandito po kami para ipabarang ang asawa ko at ang malandi kong ate. Sigurado ka na ba dyan sa mga plano mo? Sigurado na po ako. Ang payo ko lang sa'yo,
Pag-isipan mo ito ng maraming beses. Ang mga desisyong nagmula sa galit ay laging may pagsisisi sa huli. Buong-buo na po ang desisyon ko, Manang Tina. Gusto kong maranasan din nila kung gaano kasakit itong nararamdaman ko ngayon. Ang barang ay hindi basta-basta. Ang epekto nito ay hindi lamang sa mga taong binarang, kundi meron din itong epekto sa mga taong nagpagawa nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin, hindi lang sila ang masasaktan. Pati ikaw, may mararamdaman ka rin. Maaaring hindi sa pisikal kundi baka sa ibang bagay. Kahit na po, wala na akong pakialam. Gusto ko lang na maranasan nila kung gaano ito kasakit. Madaling sabihin yan ngayon dahil galit ka. Pero kapag humupa na ang galit mo, doon mo mararamdaman ang bigat ng ginawa mo. Hindi na po ito galit lang. Sobra na po ang sakit na nararamdaman ko. Naiintindihan ko yan, Iha. Pero hindi lahat ng sakit ay kailangang gantihan ng mas masakit pa. Minsan lalo lang lumalala ang lahat. Andrea, baka pwedeng pag-isipan mo muna ito. Wala na po akong ibang naisip na paraan. May mga desisyon na hindi dapat minamadali at ito yon. Pero hindi mo kontrolado ang magiging epekto ng barang. Pero sila, parang wala lang sa kanila yung ginawa nila sa akin. At kapag ginawa mo ito, sigurado ka bang mapapanatag ang loob mo? Ay, hindi kita pinipigilan, Iha. Gagawin ko ang pambabarang kung gugustuhin mo. Pero bilang isang mas nakakaalam, pinapayuhan kitang mag-isip muna. Andrea, tama si Manang Tina. Baka magsisi ka lang sa huli. Hindi ko na po alam ang gagawin ko eh. Mag-isip ka muna ng maraming beses. Huwag mong pairalin ang galit habang nagdidesisyon ka. Oo nga, Andrea. Hindi naman mawawala yan. Pwede naman nating balikan kung sigurado ka na talaga. Sige po, pag-iisipan ko muna. Umuwi kami ni Tia Rowena. Wala kaming imikan sa buong biyahe at paulit-ulit na tumatatak sa akin ang mga sinabi ni Manang Tina. Habang nakatingin ako sa labas, hindi ko maiwasang mag-isip. Tama ba ang gagawin ko o baka lalo ko lang palalalain ng lahat? Gusto kong gumanti. Gusto kong maramdaman nila ang sakit na nararamdaman ko. Pero sa likod ng galit ko, may bahagi sa sarili ko na nagdadalawang isip. Nang makarating kami sa bahay, naroon si Ate Ruby at naghihintay sa akin. Muli na namang bumalik ang lahat ng sakit at galit ko na pilit kong kinukontrol. Anong ginagawa mo rito? Andrea, mag-usap muna tayo. Hindi na kailangan. Napakalaki ng pagkakamaling ginawa ko sa'yo at nagsisisi ako. Inaamin ko parang nawala ako sa pag-iisip habang ginagawa ko yun. Naiinis kasi ako sa mga pakikialam mo sa akin eh. Kaya biglang pumasok sa isip ko na akitin ang asawa mo. At nang bumigay siya, nagtuloy-tuloy na. Bakit mo pa ito kinukwento sa akin ha? Gusto ko lang naman maging honest sa'yo eh. Kaya sasabihin ko ang lahat ng mga nangyari. Mas lalo mo lang akong sinasaktan, ate. Andrea, patawad. Hindi ko na mababawi yung ginawa ko eh. Pero nagsisisi naman ako. Ang daling sabihin yan. Hindi madali, Andrea. Araw-araw ko itong iniisip. Hindi ako mapakali. Pero ginawa mo pa rin. Oo, at nagkamali ako. Sa akin mo pa talaga ginawa. Parang binaboy mo ako. Sarili mo pang kapatid. Ate Ruby, hindi mo man lang ba naisip yon? Kapatid mo ako. Alam ko, kaya nga mas nahihiya ako eh. Hindi ko alam kung paano kita haharapin. Huwag mo na akong kausapin. Umalis ka na rito. Huwag muna, please. Pakinggan mo lang muna ako kahit sandali. Ano pa bang gusto mong sabihin ha, ate? Bigyan mo ako ng pagkakataon na maitama to. Kahit hindi mo ko patawarin ngayon, tanggap ko. Umalis ka na. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo yun kaagad. Basta, sana wag mo lang akong tuluyang itaboy. Hindi yun ganun kadali, ate. Alam ko at hindi ako maasang mapapatawad mo kaagad ako. Pero ang hinihiling ko lang sana, may puwang pa dyan sa puso mo na patawarin ako. Hindi ko pa kaya. Hindi sa ngayon. Kahit yun lang, okay na sa akin. Umalis ka na. Andrea, maghihintay ako ha?
Umalis si Ate Ruby habang hindi ko naman maiwasang mapaluha. Naiwan akong mag-isa, pilit pinipigilan ng sarili na huwag tuluyang bumigay. Halo-halo ang nararamdaman ko, galit, sakit at pagod. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin nawawala sa isip ko ang lahat ng nangyari. Kahit anong pilit kong magpakabisi, bumabalik at bumabalik pa rin sa akin ang mga alaala. Isang araw, habang tahimik akong nakaupo sa loob ng bahay, narinig ko ang boses ni Tia Rowena sa labas. Hindi ko kagad pinansin, ngunit maya-maya bumukas ang pinto at pumasok siya kasama si Marlon. Sa sandaling yon, muling bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko alam kung haharap ba ako o iiwas sa kanya. Andrea, Anong ginagawa mo rito? sana naman sapat na mga araw na lumipas para makapag-isip-isip ka at kausapin ako. Tapos na tayo at wala na tayong dapat pang pag-usapan. Andrea, pakinggan mo muna ako. Kahit sandali lang. Niloko mo ako? Tapos gusto mo pa akong makinig sa'yo? Alam kong wala akong karapatan. Pero nagsisisi na ako. Lahat naman ng nagkakamali, ganyan ang sinasabi. Totoo. Pero pagod na rin ako sa sitwasyon ko ngayon eh. Wala na akong matutuluyan. At ano ang gusto mong mangyari? Ubus na ang pera ko. Kakalipat-lipat ng matutuluyan. Hindi na rin ako makapag-isip ng maayos. Problema mo na yan. Alam ko, hindi ko naman to sinasabi para kaawaan mo ko eh. Pero wala na talaga akong ibang malalapitan. At sa akin ka pa talaga lumapit, ha? Bahay ko rin naman to eh. Matapos ng mga ginawa mo sa akin, ang kapal din naman ng mukha mo. Tatanggapin ko yan. Kahit anong sabihin mo sa akin, karapatan mo yan. Hindi ko pa rin matatanggap yung ginawa mo. Sa kapatid ko pa talaga? Alam mo namang malandi siya, pero nagpadala ka pa rin? Andrea, hindi ko hinihingi na patawarin mo ako ngayon. Pero kahit bigyan mo lang ako ng pagkakataon na manatili rito. Parang awa mo na. Please, Andrea. O sige, pero hindi ibig sabihin nito na okay na tayo. Naiintindihan ko. Mananatili ka rito, pero hanggang dun lang yon. Wala nang iba pa. Oo, naiintindihan ko. Maraming salamat, Andrea. At wag mo ring iisipin na bumalik na tayo sa dati. Hindi pa kita napapatawad at hindi ko alam kung kailan mangyayari yon. Hihintayin ko yun. Basta, manatili ka na lang muna dito at ayusin mo ang sarili mo. Maghanap ka rin ng trabaho kung wala ka ng balak bumalik sa barko. Oo, Andrea. Gagawin ko yan. Tinanggap kong muli si Marlon sa bahay. Ngunit napakabilis kumalat ng mga kwento. Umabot kagad ang balita na nangaliwa raw siya pero walang nakakaalam na ang ate ko pala ang ibang babae niya. Ayaw kong maging usap-usapan, lalo na't may nakapending akong promotion sa kumpanya at baka makasira pa yun sa aking image. Itinanggi ko ang kumakalat na balita. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong sinubukan tanggapin muli si Marlon, pati na rin ang aking ate Ruby. Nandun pa rin ang sakit ng kanilang ginawa, ngunit pinili ko itong wag palakihin. Ayokong tuluyang masira ang aming pamilya sa ibang tao, kaya pilit kong ibinabaon sa limot ang mga nangyari. Andrea, hindi mo na ba itutuloy yung pambabarang? Hindi na po siguro. Wala na akong rason para ituloy pa yon. Mabuti na lang at natatanggap mo na ang lahat. Gusto ko lang pong mamuhay ng mapayapa. Kaya mas pipiliin ko na lang pong tanggapin muli si Marlon at si Ate Ruby kahit masakit pa. At saka ginagawa naman po nila ang lahat para makabawi eh. Napapansin ko rin naman yon. Parang nagbago na nga ang Ate Ruby mo eh. Opo, tahimik na siya ngayon. Wala na akong naririnig na issue tungkol sa kanya. Dati, halos buwan-buwan may gulo eh. Ngayon po parang wala na eh. Hindi na siya lumalabas kung saan-saan at nakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki. Baka natauhan na talaga siya. Siguro nga po. Sana nga po. Mukhang seryoso din naman siya ngayon. Nakikita ko rin po yun. Iba na yung kinikilos niya. Parang iniiwasan na niya yung dating buhay niya. Mabuti naman kung ganon. Kahit papano gumagaan po yung pakiramdam ko kapag nakikita kong nagbabago na siya. Sana lang tuloy-tuloy na.
Nandyan pa rin yung sakit habang inaalala ko ang mga nangyari. Ngunit ngayon, handa na akong magpatawad. Gusto ko ng matiwasay na pamumuhay, buo ang pamilya at magkaroon ng malinis na pangalan. Nagpatuloy kami sa buhay na dahan-dahan kong ibinabalik ang dati naming relasyon ni Marlon at ni Ate Ruby. Nandyan pa rin ang mga hinala pero pilit ko na lang yung binabaliwala para sa katiwasayan ng aking isipan. Isang araw, habang ako'y namamahinga sa sala, patakbong pumasok sa loob ng bahay si Tia Rowena. Nakakunot ang noo niya at parang may importanteng sasabihin. Andrea! Oh, bakit po Tia? Nabalitaan mo na ba? Ang alin po? Tungkol sa Ate Ruby mo. Ha? Bakit po? Ano po bang nangyari sa kanya? Andrea, ang bali-balita, buntis daw siya. Ano po? Pero wala naman po siyang sinasabi sa akin. Nagpa-check up daw siya sa isang klinik at sinabing buntis siya. Baka naman po chismis lang yan. Hindi naman pwedeng mag-release ng ganyang statement ang klinik. Ay, ewan, basta may nakapagsabi sa akin. Ano raw ang nangyari? Marlon, may bali-balitang kumakalat na buntis daw si Ruby. Totoo po ba yan? Hindi ko alam, may nakapagsabi lang sa akin. Kung buntis nga siya, hindi naman siguro ikaw ang ama, hindi ba Marlon? Ano ba yung pinagsasabi mo? Siyempre hindi. Nagbago na ako at natuto na rin ako sa mga pagkakamali ko. Sigurado ka? Bakit parang hindi ka naniniwala? Sinisigurado ko lang. Alam mo, masyado kang napapraning eh. At saka, chismis pa lang naman yan. Hindi naman sigurado kung totoo bang buntis ang ate mo. Hindi naman ako nag-iisip ng kung ano-ano, nagtatanong lang ako. Andrea, baka mas mabuti kung kausapin mo na lang si Ruby para sigurado ka. Opo, kailangan ko nga siyang kausapin. Hindi na siguro kailangan palakihin yan kung chismis nga lang yan. Paano kung hindi nga chismis? Di kausapin mo muna. Kailan mo ba balak kausapin si Ruby ha? Mamaya po siguro, pupuntahan ko siya. Sasama ako. Wag na, ako na lang. Bakit? Gusto ko lang makausap siya ng kaming dalawa lang. At bakit ba parang hindi ka mapakali dyan? Ako? Hindi mapakali? Oo, umayos-ayos ka nga dyan. O sige na, kausapin mo na siya. Paniguradong chismis lang naman yan eh. Kaya nga, kakausapin ko para malaman natin kung chismis ba o hindi. Ay, Kinakabahan ako sa mga kinikilos ni Marlon. Pero kampante rin naman akong hindi na nila ulit yun gagawin ng ate ko. Nakikita ko na ang pagbabago niya at alam kong nagsisisi na siya sa kanyang ginawa. Kinahapunan, dumiretso akong mag-isa sa bahay ni Ate Ruby para kausapin siya. Ilang linggo lang kaming hindi nagkita pero nakikita kong nagbago ang kanyang itsura at para yatang nagdadalang tao nga siya. Ha? Andrea? Ate Ruby, kumusta ka? Okay lang naman ako. Ikaw? Okay lang din ako, ate. Bakit ka pala nandito? Anong sadya mo? May narinig lang kasi akong kumakalat na mga usap-usapan. Usap-usapan? Totoo bang buntis ka, ate? Ha? Totoo ba? Kung totoo, sino ang ama? Wala naman akong nababalita ang boyfriend mo, ah. Andrea, sorry. Bakit ka nagsasorry? Masaya nga yan, hindi ba? Kasi magkakaroon ka na ulit ng anak. Sorry talaga. Bakit nga? Dahil ba magkakaanak ka na ulit? Tapos ako, wala pa ring anak? Yun bang dahilan ng pagsasorry mo? Hindi mo na kailangan mag-sorry, ate. Okay lang naman sa akin yun. Masaya ako dahil buntis ka. Andrea, 5 buwan na akong buntis at hindi ko naman inaasahang aabot sa ganito ang sitwasyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ano ba yung pinagsasasabi mo, ate? Buntis ako at ano, diretsuhin mo na nga ako, ate. Ang ama ng dinadala ko, si Marlon. Ano? Andrea, patawad! Hindi pwedeng mangyari yun. Nagsisinungaling ka lang. Ginugood time mo lang ako, hindi ba? Hindi naman totoo yan, hindi ba ate? I'm sorry, Andrea. Hindi, nagsisinungaling ka lang. Di ba iba-iba ang lalaki mo? Hindi siguro si Marlon ang ama niyan. Andrea,
Nagkikita pa rin kami at sa loob ng 6 na buwan, siya lang ang lalaking kinakatagpo ko. Hindi. Andrea, sorry. Tumigil ka. Ilang beses na ba ito, ate? Hindi ka pa ba nadala? Hindi ko na rin alam kung paano nangyari eh. Huwag mo na akong lolokohin. Hindi yan aksidente. Matapos ang lahat, matapos kitang patawarin, ito pang igaganti mo sa akin. Sorry, hindi ko ginusto na umabot sa ganito. Pero nangyari pa rin at hindi lang isang beses. Andrea, pakinggan mo muna ako. Ano pa bang pakikinggan ko ha? Na inulit nyo na lokohin ako? Na tinuloy-tuloy nyo pa? I'm sorry. Ang galing nyo. Ang galing nyong dalawa. Lalong-lalo ka na. Malandi ka. Akala ko nagbago ka na. Pero malandi ka pa rin. Malanding ahas. Andrea, patawad. Hindi mo ako madadaan sa paiyak-iyak mo ng ganyan. Hindi na ito nadadaan pa sa paghingi mo ng tawad. Alam kong mali ako. Hindi ko na alam kung ano pang natitira sa atin bilang pamilya. Pero parang hindi mo na ako kapatid eh. Andrea! Huwag mo na akong kakausapin at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Hindi ako lubusang nakalakad ng maayos habang papaalis sa bahay ni Ate Ruby. Nandidilim ang paningin ko, nanginginig ang aking mga tuhod pero pinilit kong umuwing mag-isa. Habang papauwi, walang tigil sa pagtulo ang aking luha. Magkahalong sakit, galit at hinagpis. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Basta't bigla na lamang akong hinimatay at sa aking paggising, nasa ospital na ako at katabi ko si Tia Rowena. Anong nangyari? Andrea, gising ka na. Bakit po ako nandito? Bigla ka kasing nahimatay sa kalsada, kaya sinugod ka nila rito sa ospital. Pero maayos na raw ang lagay mo at kapag nagising ka, pwede na raw tayong umuwi. Andrea, mabuti na lang at gising ka na. Hayop ka! Andrea! Andrea, huminahon ka lang muna. Hayop ka! Taksil ka! Simula ngayon, hindi ko na gustong makita ang pagmumukha mo! Andrea, pakinggan mo muna ako. Ano pa bang pakikinggan ko? Nainulit mo na naman? Andrea, nasa ospital tayo. Wala akong pakialam! Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Bakit? Nahihiya ka sa mga pinaggagawa mo? Hindi naman sa ganun. Hindi sa ganun? Buntis ang ate ko at ikaw ang ama! Andrea, Sumagot ka! Totoo ba o hindi? Andrea please, huwag dito. Ilang beses mo akong niloko. Hindi pa ba sapat yun? Andrea, huminahon ka muna. Pinatawad ko na kayo. Tinanggap ko kayo ulit. Tapos ganito na naman. Hindi ko ginusto na umabot sa ganito. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Andrea, please. Dumaan ang isang araw, nag-leave ako sa trabaho. Dahil hindi ko kayang pumasok na namamaga ang mga mata ko. Walang sapat na tulog at hindi ko rin kaya itong nararamdaman ko. Ilang saglit pa'y tumawag sa akin ng aming manager at may balita siyang inihatid sa akin. Napag-usapan daw nila ng mga boss sa itaas na sa akin ibibigay ang promotion. Nagpasalamat ako, ngunit hindi ko pa rin maramdaman ang saya na dapat kong maramdaman. Para bang wala na akong lakas na mag-react eh. Kahit magandang balita, hindi na ito kayang takpan ng sakit na nararamdaman ko. Sa dami ng nangyari, hindi ko na alam kung ano pang dapat kong unahin. Ang trabaho ko ba o ang gulo sa buhay ko? Andrea, kumain na tayo. Wala po akong gana eh. Andrea, kahit konti lang, kumain ka. Hindi ko po kayang kumain, Tia. Dandyan pa rin si Marlon. Hindi siya aalis hanggat hindi kayo nag-uusap muli. Ano pa po bang dapat naming pag-usapan? Kung gustuhin niya, doon na siya manirahan sa kapatid kong malandi. Magsama na silang dalawa. Tutal pareho naman silang mga hayop eh. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko po alam. Masyadong magulo ang isipan ko eh. Makikipaghiwalay ka na ba kay Marlon? Tia, ano sa tingin niyo? Ano yon? May nakaabang po akong promotion sa trabaho at ayaw ko namang palibutan ng mga chismis. Kaya kapag nalaman nilang nabuntis ng asawa ko ang ate ko, paniguradong hindi ko na alam. Pababayaan mo na lang ba ang lahat? Hindi po.
Kasi ang mangyayari baka magsama na si Ruby at si Marlon kasi may anak na sila. At hindi pwedeng akong maging talunan dito. Ako na itong nasaktan at naagrabyado. Ako pang maiiwang mag-isa. At walang anak, walang asawa. Kung hindi lang nilandi ng ate ko ang asawa ko, hindi ito mangyayari. At kung hindi rin pinatulan ni Marlon si Ruby, hindi ito mangyayari. Kailangan po may gawin ako. Anong gagawin mo? Ang problema lang naman po ay ang dinadalang bata ni Ate Ruby. Kung hindi po siya buntis, walang dahilan para sumama si Marlon sa kanya. Anong binabalak mo, Andrea? Parang kinakabahan ako sa iyo ah. At saka, siya naman po ang pulot dulo ng lahat ng ito eh. Kung nilugar lang niya ang kanyang kalandian, hindi na sana maaakit si Marlon. Kaya alam ko kung anong gagawin ko. Ano naman yun? Buo na po ang desisyon ko. Bumalik tayo bukas kay Manang Tina. Ha? Sa mambabarang na yon? Opo. Andrea, yun lang po ang paraan para hindi ako maging kaawa-awa sa pangyayaring ito. Dahil si Ate Ruby ang may gawa nitong lahat, siya dapat ang magdusa. Andrea! Kinabukasan, maaga kaming bumalik sa bahay ni Manang Tina, ang mambabarang na aming nakilala. Nang pinapasok kami sa loob, ikinuwento kong muli sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Napailing naman siya nang malaman niyang nakikipagkita pala ulit ang asawa ko at ang aking kapatid hanggang sa ito ay mabuntis. Habang ako naman, hindi napipigilang mapaiyak sa pagkukwento ko sa mga nangyari. Sukdulan na ang pagtatraidor na ginawa sa iyo ng kapatid mo. Kaya naman siguro, maiintindihan niyo po kung ipababarang ko siya. Tatanungin kita ulit, sigurado ka na ba rito? Sigurado po ako. Pero may request lang po sana ako sa inyo. Ano yon? Si Ate Ruby lamang po ang babarangin natin at hindi ang asawa ko. Aba, nag-iba yata ang plano mo. Gusto ko pong ipamukha sa kanya na kahit gaano siya kalandi, hindi niya makukuha ang asawa ko. Kahit sinaktan ka rin ng asawa mo. Napag-isip-isip ko na kung hindi siya nilandi ng ate ko, baka hindi rin siya pumatol. Andrea! At isa pa, ayoko pong masira ang iniingatan kong pamilya. May paparating akong promotion at paniguradong iikutan ako ng mga chismis mula sa mga taong naiinggit sa akin sa office. Ayoko po ng ganon kaya kung may maghirap man dito, ang ate ko na lang po. Sigurado ka na ba dyan? At isa pa, Manang Tina. O ano na naman yon? Gusto ko po sana mawala yung batang dinadala ng ate ko. Andrea! Delikado yang iniisip mo. Bakit po? Hindi niyo po ba kaya? Hindi sa hindi ko kaya pero inosente ang bata at wala naman siyang kasalanan sa mga nangyari. Dapat pong mawala ang batang yun kasi siya ang koneksyon ni Marlon at ng ate ko. Paano kapag nabuhay ang bata? Ang atensyon ni Marlon nasa kanila na. Paano ako? May iiwan akong mag-isa. Wala kaming anak ni Marlon at pwede niya akong iwan kaagad. Masisira ang imaheng iniingatan ko. Ano na lang po ang sasabihin ng ibang tao? Ano na lang ang ipapakalat ng mga naiinggit sa akin? Lalo pa ngayong pinopromote ako. Pag-isipan mo munang mabuti ito. Hindi na po kailangan. Gawin niyo na po ito ngayon. Magbabayad po ako kahit gaano kalaki. Hay, total, parang sigurado ka na nga. Gagawin ko na ang pambabarang sa ate mo hanggang mawala ang batang dinadala niya. Opo, yan po ang gawin niyo. Pero babala lang, iha. Hindi lang sa ate mo ang epekto nito, ha? Maaring may epekto rin ito sa'yo. Kahit ano pong epekto yan tatanggapin ko. Basta ang mahalaga, makaganti ako sa ate ko. O sige, simulan na natin. May dala ka bang larawan niya? Opo, meron po. Buong-buo na ako sa desisyong yun at wala nang makakapigil pa sa akin. Kinuha ni Manang Tina ang larawan at nilapag sa maliit na mesa na may itim na kandila at iba't ibang gamit. Nagsindi siya ng kandila at nagsimulang bumulong ng kung ano-anong orasyon. Maya-maya, may inilabas siyang maliit na lalagyan. Nang buksan niya ito, nakita kong ilang insekto na gumagalaw sa loob. Isa-isa niya itong nilagay sa ibabaw ng larawan ng aking ate habang patuloy sa pagbigkas ng orasyon. Sinindihan pa niya ang isa pang kandila sa tabi nito at unti-unting kumalat ang usok at kakaibang amoy sa loob ng bahay.
Ilang oras lamang, papasok na ang barang sa katawan ng ate mo. Wala nang atrasan ito, ha, Iha? Opo, Manang Tina. Sana ay handa ka sa maaaring mangyari sa mga desisyon mong ito. Kahit ano pa po yun, tatanggapin ko. Buong buo po ang desisyon ko. Andrea, sigurado ka na ba talaga? Opo, Tia. Ito lang po ang paraan para matapos na ito. Natatakot ako para sa'yo. Ako rin naman po pero mas natatakot ako na masira ang buhay ko. Mas mabuti ang malandi kong ate na lang ang masira kaysa sa akin. Ito lang ang ikapapanatag ng loob ko. Tandaan mo, Iha, hindi lang ang ate mo ang maaapektuhan ng barang na ito. Alam ko po yun. At baka kapag nagsisi ka, mahirapan na tayong ibalik ang lahat sa dati. Hindi po ako aatras. Wala nang makakapigil pa sa akin. Andrea! Kung ganon, hayaan mong matapos ko ang ritual ko. Opo. Umuwi na kami ni Tia Rowena. Tahimik ang buong biyahe at ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Wala na akong ibang maisip kundi ang mga susunod na mangyayari. Hindi ko maiwasang maalala ang mga sinabi ni Manang Tina. May bahagi sa akin na kinakabahan pero mas nangingibabaw pa rin ang galit at sakit na aking kinikimkim. Pakiramdam ko, yun na lang ang tanging paraan para makuha ko ang kapayapaan na aking minimithi. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyong ginawa ko pero pinili kong panindigan yun. Sa mga sandaling yun, umaasa akong matatapos ng lahat kahit na may kapalit itong hindi ko pa lubos na nauunawaan. Makalipas ang 1 linggo, nagmamadaling lumapit sa akin si Tia Rowena at hindi maipinta ang kanyang itsura. Andrea! Andrea! Oh, bakit po, Tia? May problema po ba? Nasa labas si Ruby. Anong ginagawa niya rito? Gusto ka raw niyang makausap. Para saan pa po? Pero Andrea, bakit ba, Tia? Nakakatakot ang itsura niya ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, hindi ko masyadong maipaliwanag Pero parang yun na yata ang epekto ng barang na pinagawa mo. Papasukin niyo po siya. Gusto kong makitang itsura niya. Andrea, hinihingal siya. Parang mahinang-mahina. Pinaupo ko na nga lang dun sa labas dahil parang hindi na niya kayang maglakad pa. Lumabas kami ng bahay para kausapin si Ate Ruby. Ngunit nanlamig ang buong katawan ko nang makita ko ang kanyang itsura. Sobrang payat niya. Halos butot balat na habang nakaumbok ang kanyang tiyan. Kulubot ang kanyang muka at may mga pantal na pilit niyang tinatakpan ng bandana. Pero halata pa rin ang mga namumula at nangingitim na marka sa kanyang balat. Malalim ang kanyang mga mata na para bang hindi siya nakakatulog. May kakaiba ring amoy na sumalubong sa akin, amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang may nabubulok. Sa mga sandaling yun, hindi ko na siya lubos makilala. Parang hindi na siya ang ate ko. Andrea, anong ginagawa mo rito? may sakit ako at hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Naubos na ang pera ko sa pagpapacheck up pero mas lalo pang lumalala ang kalagayan ko. At anong gusto mong mangyari? Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo pero wala na akong iba pang malapitan. Nangihina na ako, Andrea, at gusto kong iligtas mo itong bata na nasa sinapupunan ko. At bakit ko naman yun gagawin? Kahit hindi mo ako tulungan, kahit yung bata na lang, Andrea, wala siyang kasalanan. Lahat ng nangyari sa'yo ngayon, bunga yan ng mga ginawa mo. Malandi ka kasi. Alam ko, Andrea, tinatanggap ko yon, pero sana wag mong idamay ang bata. Hindi ko na problema yan. Pakiusap, ikaw lang ang naisip kong pwedeng malapitan. Nasaan ka nung nasasaktan ako, nung nagtataksil kayo sa akin? Nagkamali ako. Alam kong mali ako at hindi ko na mababawi yon. Hindi mo na talaga mababawi pa. Kaya nga lumalapit ako sa iyo ngayon kahit konting tulong lang. Ate, kung hindi ka naging ganyan, kung hindi ka naging malandi, hindi sana tayo aabot sa ganito. Alam ko, pero... Panindigan mo yan. Andrea, nangihina na ako at parang may gumagalaw sa loob ko na hindi ko maipaliwanag at parang naapektuhan na ang anak ko. Natatakot ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa katawan ko. Umuwi ka na.
Hindi na kita matutulungan pa. Andrea, parang awa mo na. Umuwi ka na! Tumalikod si Ate Ruby habang umiiyak. Halos hindi na siya makalakad ng maayos. Pasuray-suray ang kanyang mga hakbang habang hawak ang kanyang tiyan. Ilang beses pa siyang muntik matumba, ngunit pilit niyang itinuloy ang paglalakad palayo. Tahimik lang akong nakatayo at pinanonood siya. Wala akong ginawa. Habang papalayo siya, mas lalo kong naririnig ang mahihinang hikbi niya. Doon may kung anong kirot ang nararamdaman sa dibdib ko. Hindi ko alam kung awa ba yun o kung ano. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit kong patigasin ang sarili ko. Pinilit kong panindigan ang ginawa ko. Andrea, naaawa ako kay Ruby. Tama lang po na magdusa siya hanggang mawala ang batang daladala niya. Andrea, parang hindi na niya kaya. Halos hindi na siya makalakad. Kasalanan po niya yan. Pero grabe na yung nangyayari sa kanya. Ako ang natatakot para kay Ruby. Critical pa ang lagay niya kasi buntis siya. Mas grabe po yung ginawa nila sa akin. Oo, alam ko naman yun, Iha. Pero, Tia, wag na po. Naiintindihan kita. Pero ang hirap lang tignan. Mahirap tignan, pero hindi niyo po alam kung gaano kabigat ang nararamdaman ko ngayon. Andrea, Tia, magsaing na lang po muna kayo at tanghali na. Oo, sige. At wag na po nating pag-usapan ng mga bagay na ito, ha? Oo, Andrea. Andrea, mag-usap nga tayo please. At tungkol saan? May ginawa ka ba sa Ate Ruby mo? Kaya siya nagkakaganon? At anong pakialam mo? Ikaw ba ang dahilan kung bakit meron siyang sakit? Anong ginawa mo? Magtapat ka! Galit ka na niyan? Ikaw pang may ganang magalit sa akin ngayon? Sino bang may kasalanan sa atin, ha? Ako ba? Pasalamat ka nga at hindi kita pinalayas dito. Pupulutin ka na sana sa kalsada. Buntis ang ate mo, Andrea. Critical ang kondisyon niya. At parang kasalanan ko pa ngayon, ha? Ang kapal din talaga ng mukha niyo. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Pero may nangyayari sa kanya na hindi normal. At ako ang pinagbibintangan mo, ha? Ikaw lang naman ang may galit sa kanya, Andrea. Aba, ngayon ako pang masama. Hindi ko yun sinasabi. Anong sinasabi mo, ha? Na ako ang dahilan kung bakit naghihirap siya, ganon? Gusto ko lang malaman kung may alam ka kung... Bakit? Concern ka sa kanya? Mas mahal mo siya kaysa sa akin, ha? Andrea naman, buntis siya. Kaya pala. Andrea, please. Bakit ba, Marlon? Bakit ka pumatol sa kanya? Hindi ko namang ginusto na aabot sa pagbubuntis niya mapagkikita namin. Tumigil ka! Huwag niyo akong pinaglololoko. Alam mong malandi ang ate ko. Alam mo rin na paiba-iba siya ng lalaki, pero pinatulan mo pa rin siya. Nadala lang ako. At ilang beses ka bang nadala, ha? Andrea. 2 beses mo na akong sinira. At pinagsisisihan ko naman yun eh. Pero may anak akong kailangan panagutan. Ano? Andrea, hindi ko pwedeng pabayaan si Ruby. At lalo na ang anak ko. Anong ibig mong sabihin? Sana maintindihan mo ako. Ilang araw ko rin tong pinag-isipan. At anong pinag-isipan mo? Kailangan kong panagutan yung bata. Kaya, iiwan mo ko? Hindi ko naman sinasabing iiwan kita. Pero yun ang ibig mong sabihin. May buhay na nakasalalay dito, Andrea. Isang inosenteng bata. At ako, ano ako sa'yo, ha? Mahal pa rin naman kita eh. Pero Manloloko! Manloloko ka! nagkamali ako. Hindi lang to pagkakamali. Pinili mo itong gawin. Andrea, pakiusap lang. Ngayon, mamili ka. Mamili ka! Pero Andrea, Ako o ang malandi kong ate? Andrea, please. Sagutin mo ako! Hindi ganun yun kadali. Sagutin mo na ako! Pipiliin ko ang anak ko. Kung ganon, ang ate ko ang pinipili mo? Andrea, iba naman yung iniisip mo eh. Lumayas ka! Pakinggan mo muna ako, please. Lumayas ka sa bahay ko at ayoko nang makita ka pa! Andrea naman. Umalis ka na! Lumayas ka! Patawad, Andrea. Lumayas ka! At wag na wag ka nang babalik sa buhay ko!
Lumayas na nga si Marlon at doon tumira sa bahay ng aking ate Ruby. Napakasakit ng kanyang ginawa. Ang kinatatakutan kong mangyari ay nangyari na nga. Isa lang ang malinaw sa isip ko, kung wala ang batang dinadala ng ate ko, wala na ring koneksyon sa pagitan nila ni Marlon. Wala sanang dahilan para piliin niya ang ate ko. Wala sanang hahatak sa kanya palayo sa akin. Pero habang iniisip ko yun, mas lalo lamang sumisikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung galit ba o sakit ang mas nangingibabaw sa akin. At sa gitna ng lahat ng yon, may unti-unti na namang nabubuong plano sa isipan ko. Bumalik ako kagad kay Manang Tina na umiiyak at may mabigat na damdamin. Awang-awa na siya sa akin kaya niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi basta-basta ang dinaranas mo ngayon, Iha. Manang Tina, hindi ko na po alam ang gagawin. Gusto ko na lang pong mawala silang dalawa sa mundo. Kahit kaano ka pa nasaktan, hindi madali ang ninanais mo. Gusto ko pong maghirap si Marlon. Barangin niyo po siya at bigyan niyo ng matinding barang ang ate Ruby ko hanggang mawala ang batang dinadala niya. Huminahon ka muna, Iha. Alam kong napakasakit ng nararamdaman mo ngayon, pero... Manang Tina, wala nang natitira sa akin. Kinuha na nila ang lahat. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti, Iha. Galit pa rin ang nangingibabaw sa'yo eh. Oho, galit ako at gusto kong maramdaman din nila yon. Hindi solusyon ang pagdagdag ng sakit sa sakit na nararamdaman mo. Ano po bang solusyon? Iniwan ako ng asawa ko para sa ate ko. Mas lalong magugulo ang lahat kapag itinuloy mo yan. Magulo na nga po ang lahat eh. Wala na akong dapat pang protektahan. May sarili ka pa ring kapayapaan na dapat ingatan. Wala na po akong kapayapaan. Araw-araw akong nagigising na para bang wala na akong gana sa buhay. Tulungan niyo po ako, Manang Tina. Iha, Tulungan niyo po ako. Barangin niyo rin si Marlon. Gusto kong maranasan niyang lahat ng sakit na binigay niya sa akin. dalawa na ang gusto mong ipabarang. Opo, gusto ko pareho silang magdusa. Pareho silang mawalan. Hindi biro ang hinihingi mo, Iha. Hindi rin po biro ang ginawa nila sa akin. Kapag itinuloy mo ito, baka ikaw na ang tuluyang masira. Sira na po ako, Manang Tina. Matagal na po nila akong sinira. Sigurado ka na ba talaga? Opo, gusto ko silang makita na naghihirap hanggang sa wala nang matira sa kanila. Hay, Iha. Pinag-iisipan ko kung tutulungan pa kita. Pakiusap po. Ito na lang ang natitira sa akin. Hindi ko na kayang magpatawad. Pagod na po akong magpatawad. Dahil desperada na ako, itinuloy na nga ni Manang Tina ang pagbarang kay Marlon. Ibinigay ko sa kanya ang larawan ni Marlon. Tulad ng ginawa niya noon, inilapag niya sa maliit na mesa at pinalibutan ng kandila. Nagsimula siyang bumulong ng orasyon habang nakapikit. Maya-maya inilabas niya ang isang maliit na lalagyan. Nang buksan niya ito, muli kong nakita ang mga balang na gumagalaw sa loob. Isa-isa niya itong nilagay sa ibabaw ng larawan ni Marlon habang patuloy sa pagbigkas ng orasyon. Matapos nga noon, ilang araw na akong hindi pumapasok sa trabaho. Marami nang tumatawag sa akin dahil nakabinbin pa rin ang aking promosyon. Ngunit parang hindi na gumagana ang aking utak at nakatunganga na lang ako sa bahay. Andrea, hindi ka pa rin ba kakain? Hindi po ako nagugutom eh. Andrea, parang sinisira mo na rin ang sarili mo niyan. Kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas. Wala po akong gana, tiya. Nagpunta ako kina Ruby kahapon. At ano pong nakita niyo doon? Kaawa-awa ang kanyang sitwasyon. Halos hindi na makabangon si Ruby at namimilipit siya sa sakit ng tiyan niya. Para yatang naaapektuhan ng bata na dinadala niya. Deserve niya po yun. Maging si Marlon, inaapoy na rin ng lagnat. Hindi na niya kayang alagaan pa si Ruby. Hahayaan mo na lang ba sila ha, Andrea? Dapat lang po yun sa kanila. Sa lahat ng mga ginawa nila sa akin. Hindi nila kailangan ng awa ko. Kahit doon na lang sa bata. Inosente yung bata eh. Hindi niya kasalanan ng mga nangyari. Wala po akong pakialam. Kung biktima siya, biktima rin ako. Dumaan pa ang mga araw. Ngunit unti-unting bumibigat ang aking nararamdaman.
Tuwing gabi ay hindi na ako nakakatulog ng maayos dahil napapanaginipan ko ang mga barang na ginawa ni Manang Tina. Lalo ng mga insekto na para bang pinaliligiran nila ako. Minsan din namamalikmata ako at parang nakakasalubong ko lagi si Ate Rubina nang hihina at katakot-takot ang itsura. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin pero pinipilit ko pa rin panindigan ang aking mga ginawa. Hanggang isang araw, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi nang makarinig ako ng iyak ng isang sanggol. Bumangon ako ngunit mas lalo lang lumalakas ang pag-iyak niya. Tinakpan ko ang aking tenga ngunit naririnig ko pa rin ang pag-iyak niya. Sumisigaw na ako at hindi ko na alam ang gagawin. Andrea, ano bang nangyayari sa'yo? Tia, naririnig niyo ba yun? May umiiyak na sanggol eh. Hanapin niyo po kung saan. Wala naman akong naririnig ah. Ano pong wala? Ang lakas ng iyak niya oh. Patahimikin niyo pa ang batang yan. Patahimikin niyo, Tia. Andrea, ano bang nangyayari sa'yo ha? Hindi ko na rin maipaliwanag kung ano bang nangyayari sa akin. Para na akong nababaliw at hindi na gumagana ang aking utak. Bigla-bigla na lamang akong nagwawala at nag-iiyak. Gabi-gabi, paulit-ulit lamang ang aking panaginip tungkol sa mga nakakatakot na balang na lumilipad at paminsan-minsan nakakarinig nga ako ng iyak ng isang sanggol. Wala na akong maintindihan sa mga nangyayari. Andrea, masama na itong nangyayari sa'yo eh. Tia, tulungan niyo po ako. Ayoko na po nito. Nalilipasan ka na kasi ng gutom eh. Kaya kung ano-ano nang nasa utak mo. Pagod na po ako. Andrea, parang ito na yung sinasabi ni Manang Tina ha. Ano pong ibig niyong sabihin? Para yatang may epekto rin sa'yo ang barang na pinagawa mo kay Ruby at Marlon. Hindi, nararapat lang po sa kanila yung barang. Kung sa kanila ay nasa katawan ng epekto, sa'yo naman nasa isipan. Parang unti-unting sinisira ng barang ang isipan mo. Siguro kailangan nating bumalik kay Manang Tina para bumalik ka sa katinuan mo. Tia, pagod na po ako eh. Kaya nga, kailangan may gawin tayo. Dahil kung hindi, mas lalo kang kakainin ng kung ano ang nasa isipan mo. Si Tia Rowena na lamang ang may kakayahang mag-isip sa amin. Masyadong magulo ang isipan ko at hindi ko na alam ang gagawin. Pumayag ako sa sinabi niya at nagtungo nga kami kay Manang Tina. Ikinuwento naman ni Tia Rowena ang lahat ng nangyayari sa akin matapos ang pagpapabarang ko kay Ate Ruby at Marlon. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ito na ang resulta ng ginawa mong pagbarang. Sinabi ko naman sa iyo na ang barang ay isang itim na mahika at hindi lamang ang binarang ang masisira ang buhay, pati na rin ang nagpabarang. Gusto ko lang naman pong maramdaman din nila ang sakit na nararamdaman ko. Pero sa maling paraan at saka hindi naman ang paghihiganti ang solusyon sa mga nararamdaman mo. Manang Tina, pagod na po ako. Gusto ko lang po ng kapayapaan. Ayoko pong marinig ang iyak ng sanggol at magkaroon ng mga katakot-takot na panaginip, parang nababaliw na po kasi ko eh. Pinabagabag ka ng konsensya mo. Pilit mo mang itago, pero nakukonsensya ka sa iyong mga ginawa. Pagod na po ako. Mabuti kang tao, Andrea. Nasaktan ka lang kaya mo nagawa yon. Pero mabuti kang tao. Hindi nararapat na pagdaanan mo ang lahat ng ito. At ano po ang gagawin ko, Manang Tina? Hanapin mo ang pagpapatawad dyan sa puso mo. Patawarin mo ang lahat ng mga taong nagkasala sa'yo. 2 beses po nila akong sinira. Mahirap ang mga sinasabi niyong yan. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kanila, kundi para na rin sa sarili mo. Patawarin mo sila para sa iyong kapayapaan. Isang inosenteng bata ang maililigtas mo sa iyong pagpapatawad. Alam kong ang batang dinadala ng ate mo ang nagpapabagabag sa iyong konsensya. Naguguluhan na po ako. Alam kong hindi madali, pero yun lang ang tanging paraan upang maging mapayapa ka. Hindi ko pa kayang magpatawad, ngunit para sa aking katahimikan, dinala namin si Manang Tina sa bahay ni Ate Ruby. Pagdating namin, pinapaligiran ng napakaraming insekto ang buong bahay. Gumagapang sila sa dingding, sa bubong, pati na rin sa lupa.
Kinabahan si Manang Tina at sinabi niyang baka huli na ang lahat at maaaring hindi na namin mailigtas ang batang dinadala ni Ate Ruby. Nang pumasok kami sa loob, sumalubong sa amin ang kakaibang amoy na parang may nabubulok na laman at tumambad nga sa amin sina Marlon at Ate Ruby nakahilata sa sahig at halos hindi na makagalaw. Pareho silang namumutla, nangingitim ang ilang bahagi ng kanilang balat at parang may kung anong gumagalaw sa loob ng kanilang mga katawan. Hingal na hingal sila, parang may kung anong sumasakal sa kanila mula sa loob. Diyos ko, ang lala na pala na nangyayari sa kanila. Masyadong kumalat na ang barang sa kanilang katawan. Sana naman ay hindi pa nito naaapektuhan ang bata sa loob. Kaya niyo po bang gamutin ito, Manang Tina? Hindi ko alam, pero susubukan ko. Sana hindi pa huli ang lahat. Natatakot po ako. Andrea! Kaagad na kumilos si Manang Tina. Pinahiga niya si Marlon at Ate Ruby, nagsindi ng kandila at nagsimulang mag-orasyon habang pinapahid ang mga dahon at pinapainom sila ng kakaibang likido. Habang tumatagal, lalo silang nahihirapan. Napapangiwi si Ate Ruby habang hawak ang tiyan at si Marlon halos hindi na makahinga. May mga sandaling parang may gumagalaw sa ilalim ng kanilang balat habang may mga balang na gumagapang sa paligid nila. Magdamag ang gamutan. Halos mawalan na sila ng hininga at akala namin huli na ang lahat. Ngunit hindi tumigil si Manang Tina. Unti-unting humuhupa ang kanilang paghihirap hanggang sa kumalma ang kanilang paghinga. At sa huli, nailigtas sila ni Manang Tina. Nagtagumpay tayo. Naalis niyo ho ba ang barang? Oo, akala ko hindi ko na matatanggal ito. Nagtagumpay tayo. Manang Tina, kamusta po ang bata? Hindi ako sigurado, pero ipagdasal na lang natin na walang masamang mangyari sa kanya. Kapag tuluyan nang bumalik ang kanilang lakas, malalaman din natin kung nailigtas ba natin ang bata. Manang Tina, maraming salamat po. Walang anuman. Mabuti na lang at nagbago ang isip mo, Iha. Gusto ko lang po ng kapayapaan. Tama ang ginawa mo. Tama ang desisyon mo. Matapos ngang gumaling si Ate Ruby at Marlon, hinayaan ko na silang dalawa. Hindi ako nagpakita o kinausap sila. Nabalitaan kong ligtas ang batang dinadala ni Ate Ruby at malapit na rin daw siyang manganak. Kumalat nga sa buong kumpanya ang nangyari sa pamilya ko, ngunit walang epekto yun sa aking promotion. Na-promote pa rin ako, pero hindi ko yun tinanggap. Nagpa-reassign ako sa isang branch sa Cebu at gusto kong magpakalayo-layo muna at hahanapin ko muna ang aking sarili. Sinama ko si Tia Rowena at gusto kong magsimulang muli, malayo kina Ate Ruby at kay Marlon. Sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga kaya silang patawarin at wala naman sigurong masama doon. Nasaktan po ako at gaya ng mga sugat, matagal po itong maghilom. Ngunit makalipas ang 4 na taon, nagdesisyon akong makipagkita sa kanila. Babalik tayo doon, Andrea? Opo. Oh, bakit? Kailangan ko lang pong asikasuhin ang annulment namin ni Marlon. Handa ka na bang makita silang muli? 4 na taon na pong lumipas, Tia. Naka-move on na po ako at wala na po akong pakialam sa kanilang dalawa. Sigurado ka ba dyan? Oo naman, Tia. Matagal na po yun Wala na po yun sa akin. Baka lang bumalik ang lahat kapag nakita mo sila, ha? Hindi na po. Hindi na ako tulad ng dati. Sigurado ka? Oo nga po. Ilang taon na po ang lumipas Wala na po akong pakialam sa kanila. Kahit makita mo si Ruby? Opo, wala na. Pati si Marlon? Mas lalo pong wala na. Wala na talaga. Pati yung anak nila. Siguro po, kailangan ko lang ayusin yung annulment. Yun lang pong sadya ko, wala na pong iba. Baka may maramdaman ka ulit. Wala na po akong mararamdaman, Tia. Tapos na po yun. Matagal na po akong naka-move on. Sana ka, Andrea. Lumipas ang ilang araw, nakipagkita nga kami kay Marlon at Ate Ruby at dala-dala nila ang kanilang anak. Nang masilayan ko sila sa malayo na papalapit sa amin, biglang bumalik sa akin ang lahat. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napaatras ako at agad na nagtago mula sa kanila. Sumunod sa akin si Tia Rowena at hindi ko napigilang mapaluhan ang mga sandaling yon.
Akala ko maayos na ako eh. Akala ko naka-move on na ako. Pero sa isang sulyap pa lang pala sa kanila, parang bumalik ang lahat ng sakit na pilit kong tinakasan sa loob ng napakaraming taon. Mas lalo pang sumakit nang makita ko ang batang hawak nila. Ang pangarap namin noon ni Marlon na magkaroon ng anak, iba na palang nagbigay sa kanya. At sa biro ng tadhana, ang sarili ko pang ate ang nagbigay ng anak sa kanya. Parang muling binuksan ang sugat ko na akala ko ay naghihilom na. Andrea, ayos ka lang ba ha, iha? Opo, okay lang po ako. Wala po ito. Nabigla lang po siguro ako. Huwag na lang kaya tayong tumuloy kung hindi mo pa kaya. Hindi po, okay lang po ako. Sayang po ang pinunta natin kung aatras ako. Ang layo po ng pinanggalingan natin at saka ang mahal po kaya ng tiket. Sigurado ka ba ha, Andrea? Kung iiwas po ako ngayon, wala pa ring mangyayari. Pwede naman nating ipagpaliban na lang. Baka sa susunod na buwan na lang o sa susunod na taon. Hindi na po, nandito na po tayo. Ikaw ang bahala. Sandali lang po. Aayusin ko lang po muna ang sarili ko. Oo, sige. Tara na po. Sinalubong ko si Marlon, Ate Ruby at ang kanilang anak na may malaking ngiti. Ipinakita ko sa kanila na maayos na ako matapos ang lahat ng nangyari. Maayos ang tindig ko, kalmado ang kilos at pilit kong kinokontrol ang bawat emosyon na nararamdaman ko. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ramdam ko pa ang bigat sa aking dibdib. Hindi pa tuluyang nawawala ang sakit. Natutunan ko lang kung paano ito itago. Sa mga sandaling yon, pinili kong magpakatatag. Kumusta kayo? Ayos lang, Andrea. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang din, ate. Eto na ba ang anak nyo? Oo. Mika, magmano ka sa tita Andrea mo? Parang nahihiya siya. Oo, mahihiyain talaga ang batang ito eh. Mabuti naman at nasa maayos na kalagayan ka na ngayon, Andrea. Ha? Oo. Masaya dun sa Cebu eh. Marami akong mga nakikilalang mga bagong kaibigan at masaya silang kasama. Mabuti naman. O ano, pag-uusapan na ba natin yung proceedings ng annulment? Oo, sige. Para naman maikasal na kayo. Andrea, sorry ulit ha. At salamat. Ano ka ba ate? Ang tagal na nun. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Anyway, galing ako sa korte at ito yung schedule ng hearing. Hindi madali ang magpatawad, lalo na kung ikaw mismo ang lubos na nasaktan. May mga sugat na hindi kagad naghihilom at may mga alaala na hindi basta nawawala. Ngunit natutunan ko na ang pagpapatawad hindi para sa taong nakasakit sa'yo, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Hindi nito binubura ang nangyari pero tinutulungan ka nitong magpatuloy. Sa huli, napagtanto ko na hindi ko kailangan kalimutan ang lahat pero maaari kong piliin na hindi na ito dalhin habang buhay dahil minsan ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pagbitaw at sa pagbitaw na yon, unti-unti kong natagpuan ang aking sarili. Sana po nagustuhan niyo ang binahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi po ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Wilfredo Bea, kay Lacy Baby, kay Melly Mejia, kay Nathan Afable, sa Sangkupan at Mokhtar family from Palawan, kay Melody Silva at kay Honey Amparo. Hello din po kay Chef Del ng Mega Dance Center ng Angeles City, kay Catherine Pielago at sa nanay niyang si Melinda Agoncillo na magbe-birthday po ngayong May 17 at sa kapatid niyang si Mark Joseph Pielago na magbe-birthday naman po ngayong May 15. Advance happy birthday po sa inyo! Shoutout din po kay Rochelle, Wilmar, Roan, JC, Abigail, Jasper at Joven na nakikinig po sa atin magdamag. Salamat po sa pagsuporta. Kay Arlene Corpus, kay Fernando, Sofia at Samantha from Tarlac, kay Filinda Cantalejo, kay Minda Sanchez from Bataan, kay Jing Vidal. Hello din po kay Sigbinan sa Sweden na regular listener po natin. Hello po ma'am. Kay Angelica Biñas, sa family Echano Belches, kay Cassie Barcelona, kay Ariel at Jeneline Marquez, kay Glyza Barrientos, kay Nurse Chat, Ma'am Berna, Ate Minerva at Ate Lani from Ruther School sa Bacoor, Cavite. Happy listening po sa inyo dyan.
Shoutout din po kay Jackie Luponce at sa asawa niyang si Vod Mirador, tsaka sa anak nilang si XY, kay Desiree Raganit, kay Veronica Indik, kay Marinette Mangrag, kay Nina Ligsanan at sa Ligsanan family from Misamis Oriental at Cagayan de Oro City, kay Leonora Ventura, kay Rachel Bulay na nag-birthday po ng May 10. Belated happy birthday po sa inyo, ma'am. Hello din po kay Damdam, kay Ma'am Honey Austria. Hi po ma'am, salamat po sa pakikinig at suporta. Kay Betsaida Bayona, kay Hamilton Natural at kay Mama Merlinda, kay Janice Barcoma at sa lahat po ng staff ng Loris Chocomoron na nakikinig sa atin. Hello po sa inyo dyan na nakikinig sa amin. Kay Pablo Sablad, kay Camille at Christine de los Reyes, kay Armand James Camacho at kay Wayne De Una, kay Judith Bautista, kay Lisa Labolabo at kay RC Torino. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagkomento. Alam niyo po ang gaganda po ng comments po ninyo. Kaya naman po nakakataba po talaga ng puso. Nafa-flatter po kami. Abangan niyo pa po sana mga susunod kong upload ha. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Tulungan niyo po sana akong maka 100k subscribers. Muli ako po si Miss Winnie at ito po si Sir John. Hello po sa inyo ulit. Na nagsasabing maraming salamat sa inyong pakikinig at sa walang sawang suporta. God bless po sa ating lahat.